Sa stage, hindi na kinamayan. Yun ang napansin ng media. Nag-extend din pala. Mali yung report ng ng mainstream media na in-skip. Dun sa stage po, hindi na siya kinamayan. Kasi kinamayan ko na niya. Alagan man, 2 beses na. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tuwang-tuwa po yung mga teachers, public school teachers kay President BBM. Kasi po, mga kababayan, yung mga hindi nagawa ni Sara nang i-appoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos as DepEd Secretary, yung ating Pangulo ngayon ang gumagawa mismo. Pero siyempre, nandyan si DepEd Secretary Sani Angara. Ayan po. Marcos vows to prioritize education as nearly 2,000 teachers promoted. Iyan, tuwang-tuwa po yung mga teachers po. Never itong nangyari sa previous administration. Kasi nasa full implementation na ng bagong batas, itong tinatawag mga kababayan, na Expanded Career Progression Law or ACP. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina, doon sa Bulacan, actually pangatlo na po ito, na yung Pangulo nag-attend dito po sa mismong promotion ng ating mga teachers. Hindi niya ako papayag na may teacher na magre-retire na teacher 1 lang. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Grabe po yung palakpakan. Nandoon nag-attend sa Bulacan mga kababayan kasi cluster yung Pampanga at Bulacan para sa promotion ng mga teachers. Nandoon si GMA, dating Pangulong GMA, hindi po kinamayan ng ating Pangulo. Linampasan. Pero in-acknowledge naman, ewan ko kung nakaligtaan lang ng ating Pangulo o sinadya. Napansin ng mainstream media, mga kababayan, alam naman po ninyo, bantay-bantay lagi ng mga nasa mainstream media yung controversy. Yun mga kababayan yung napansin. Ito, tingnan ninyo. Nasa stage to, mga kababayan. Ito, andito asa na si GMA. Papasok dito si GMA. Ito si GMA. Hindi po ginamayan ng ating Bakit hindi lang na? Nagpa-picture-picture mga kababayan. Pangatlo lang. Ito si GMA. Ito yung ating Pangulo. Sabi yan sa report ng inquirer, Ferdinand Marcos and former President Gloria Macapagal-Arroyo skip a handshake as they line up for photo opportunity at the event sa San Jose del Monte, Bulacan, mga kababayan. Kanina lang ito. Kahit nang dumating mga kababayan yung ating Pangulo doon sa event, sa gym, sumalubong si GMA, hindi man ginamayan po. Magkakasihan niya Mr. Maravillas, intensyon ni PBBM na hindi nakamayan kasi alam niyang may plastikan man lang niya. Kasi alam na ninyo yung alliance si GMA kay Sara. Ito siya mga kababayan, Move beyond for service and excellence mass oath-taking ceremony for newly promoted teachers and school heads under ACP for Bulacan in Pampanga clusters. Kaya nandun si GMA mga kababayan. Ito, tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pumasok na sa gym. Mamaya, nandyan si GMA. Yan nilampasan lang. Pero tuwang-tuwa yung ating mga teachers. Excited sila kasi yung promotion nga nila, mga kababayan. Ayan, kaway-kaway yung ating Pangulo. Mamaya nandyan si GMA. Turo ko sa inyo. Ayan, selfie-selfie yung mga teachers po. Pero siyempre, hindi man sila makalapit. Ganyan lang. Mga kababayan. Malapit na si GMA. Ito, nandun pala si GMA. Tingnan nga natin kung kinamayan mga kababayan.
Ah. Ulitin natin mga kababayan. O, kinamayan man pala para ang bilis lang mga kababayan yung pagkakamay niya kay GMA masyadong malamig. Si GMA mismo yung nag-extendan niya ang kanyang kamay dito. Pero ang bilis lang. Pero in-acknowledge siya kanina, mga kababayan, sa speech ng ating Pangulo. Kinamayan man pala para mabilis lang. Sa stage, hindi na kinamayan. Yun ang napansin ng media. Nag-extend din pala. Mali yung report ng ng mainstream media na in-skip. Dun sa stage po, hindi na siya kinamayan kasi kinamayan ko na niya. Lagan man, 2 beses na. Makikita natin dito ang talagang sobrang pagmamahal ng ating Pangulo sa ating mga mamamayan. Reiterating that education would be his administration continuing priority until the end of his term. Marcos said the mass oath-taking of teachers was more than a ceremonial milestone as it reflected ongoing structural reforms in public school system. Nationwide, more than 16,000 teachers have already been promoted under the new framework, with another 40,000 awaiting evaluation. Sa ilalim ito mga kababayan ng ACP Law o Republic Act number 1228-8, which was signed by President Bongbong Marcos in 2025, expanded teaching ranks up to teacher 7 in master teacher 4. Promotion po ng mga teachers and principal para pag na-promote, mataas na rin yung sweldo. Nakita ninyo ang grabing pagmamahal ng ating Pangulo sa ating mga mamamayang Filipino, honoring our teachers. Pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulo. Nagkikwentuhan lang kami at sinabi ko napakatagal nila masyadong nagantay at mabuti na lang kayong lahat. Para masyadong matagal na nagantay at buti na lang na buo namin itong programa na ito na suporta sa mga guro. Maraming salamat sa kalihim ng ating DepEd, Secretary Sani Angara. Nandito rin po ang dating Pangulo at ngayon ang 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. In-acknowledge po siya. Tapos si GMA mismo yung nag-extend ng kamay. Arturo Robes, and the honorable members of the House of Representatives who are here this morning. Bulacan Provincial Governor Dan Fernando, who also deserves our congratulations dahil napakarami ang nabanggit niyang programa na isinasagawa dito sa kanilang lalawigan. Congratulations with that, Gov. San Jose del Monte City, Mayor Rida Robes and the other local government officials. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-starring at pinaka-guest of honor dito sa ating samahan ngayong umaga na ito, ang mga bagong promote na teacher at saka school head under the expanded career progression. Palagpakan sila, tuwang-tuwa. Sa mga talumpati na nauna dito, ay marami pong nagpapasalamat sa akin at pinapalakpakan ako. Ay nais kong sabihin sa kanila, maraming salamat sa inyong palakpakan, sa inyong pagsasalamat. Ngunit, ang tunay na dapat natin palakpakan at pasalamatan ay ang ating mga guro dahil sila, para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng atin sa buong pamahalaan. Diba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sila. Personal ko pong gusto kayong makasama sa inyong panunumpa ngayong araw dahil alam ko po na gaano kahalaga para sa inyo ito. This is the third oath-taking of teachers and school heads under the expanded career progressive system. Nauna dun sa amin, sa Ilocos Norte, tapos sa NCR.
Ngayon, we are continuing to recognize the journey of the teachers in Bulacan and Pampanga who have shaped the future of our children and in that way are shaping the future of our nation. So today, as you take your oath, you reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga guro. Gumigising madaling araw, bumabiyahe ng malayo. Pagdating sa paaralan, buong araw kayong nakatutok sa mga bata. Pag uwi, magche-check pa kayo ng papel at maghahanda pa para sa susunod na araw. At kapag kailangan ng bayan, nariyan kayo sa presinto tuwing eleksyon, sa komunidad para sa census, sa anumang tungkulin kailangan gampanan, nandyan ang ating mga guro. Talaga naman, ang serbisyo ninyo sa bayan, hindi lamang ay para sa bayan, hindi lamang sa paaralan. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakyatan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Kahit ilang laptop, artificial intelligence o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. You are the ones who teach them the lessons for work and for life, how to care for others, how to be responsible, how to stand with integrity. These are the foundations of a strong society, and they are built day to day in your classrooms. In this age, many of our challenges require discipline, honesty, empathy, values first learned at home and strengthened in your classrooms through your example. Kaya tanyaan ninyo ako na taus-puso magpasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at sa inyong malasakit. That is why our responsibility as a government is to stand beside you, making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Kagaya ng aking nasabi sa dati, prioridad natin ang edukasyon hanggang matapos ang administrasyong nito. At bilang patunay, naglaan tayo ng mahigit 1.34 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Katumbas ito ng higit 4% ng ating buong ekonomiya ay nandyan para sa edukasyon, para suportahan ng guro, para tulungan at alalayan at alagaan ang ating mga kabataan. Alam din natin na sa sobrang dami ng inyong trabaho, minsan nakakalimutan na ninyo kumain o kaya naman lagi kayong puyat. Kadalasan, nawawalan na kayo ng panahon para tingnan ng lagay ng inyong kalusugan. Kaya inilunsad natin ang Yaman ng Kalusugan Program o yung Yakap Karaban. At sa programang ito, ang serbisyong medikal ay ang lalapit na sa inyo. May libreng, kasama po dyan ang libreng laboratory test, na mga urinalysis, blood work, konsultasyon, gamot, at pagsusuri ng inyong vital signs. Tiniyak din namin
na naipamahagi ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon. Nagdagdag din tayo ng 7.37 billion pesos para makatanggap ng benepisyo ang lahat ng kwalipikadong guro. Bukod pa rito, naibigay na rin ang 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 at 2026. Pati na rin ang 7,000 pisong medical allowance simula noong 2025. Patuloy din natin pinalalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming senior position. After all, when our teachers are supported, our students are better served, and our nation moves forward with greater confidence. As you assume a new position today, I hope you carry with you the faces of the students who look up to you, the parents who entrust their children to your care, and the communities that believe in the difference that you make in their lives every single day. Teach not only knowledge, but empathy, not only skills, but character. Because long after the lessons are over, what your students will remember most is how you made them believe in themselves. And that, more than anything else, is how a nation is truly transformed. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan ang Pangulo. Kita ninyo ang brilliance niya sa pagsasalita. Malayo si Sara na full-time na ngayon sa kampanya. Ang layo-layo pa yung ng eleksyon, mga kababayan. Full-time na siya ngayon sa kampanya. Yan o. Puro na eleksyon yung nasa isip ng kampo ng mga DDS. Partido Reforma, back Sara Marcolita ticket and 22 state polls. Yan ang mga balita. Politika na, mga kababayan. Paano na niya Mr. Maravillas yan si Amy Marcos? Ayaw man ang mga DDS kay Amy. Gusto nila si Marcolita, kung hindi si katandem, si Robin Padilla. O, di ba? Ayan lang mga kababayan yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.